What's up sa inyo mga katropa, no? So, doon nga pala sa mga nag-inquire para sa magpakabit ng video okay. Ang kailangan para makabitan kayo ng video okay is dapat yung head unit nyo is merong EO export or auxiliary input para makabitan natin ng video okay yung sasakyan nyo. Parang ganito mga lodi, di ba? Meron siyang auxiliary port. Tapos kung walang auxiliary port yung head unit mo, pwede kang magpapalit. May mga shop din naman na nagpapalit ng head unit na yung warranty is hindi mabuvoid kasi may nilalagay silang yung tinatawag na harness. Ngayon, kung sa akin naman po kayo mag-inquire about sa magpalit ng head unit, pwede po kayong pumunta sa aking TikTok shop. May isang head unit doon na nare-recommend ko na pwede nyong bilhin. So magdedepende po yan sa kotse nyo. Kung yung sasakyan nyo is like Avanza, mga ganon, or Innova, pwede kayong bumili ng head unit na 10 inch. Pero kung like Vios lang kasi nitong mga 2018 model hanggang 2024, ang kailangan lang talaga dyan is head unit na 9 inch. Ang gusto ko lang kasi is ma-maximize nyo na yung laki ng head unit para at least ma-enjoy nyo naman yung viewing, di ba? At saka yung mga pasahero nyo sa likod makakita. At doon din naman sa may mga head unit na na-stock. Yung stock na head unit, as in pagbili mo sa kasa, meron na siyang EO export, mas maganda yon. Hindi yung video okay na ikakabit natin. Pagdating naman po sa mga pagpapalit ng head unit, ang option nyo dyan is either magpapalit po kayo sa store na kilala nyo or bumili kayo online. Mayroon akong nilalagay na mumurahin at saka mamahalin. So nakadepende po sa budget nyo at saka sa pangangailangan nyo sa head unit kung ano pong style ng head unit yung gusto nyo. Hindi ko po sinasabi na ako mismo magpalit ng head unit. Nasa option nyo po yon, basta ang sa akin lang naman is magkabit ng video okay. Ang package included ko nga pala pag ako nagkakabit ng video okay is itong video okay box, saka yung dalawang microphone, saka meron akong bago, ito yan. At bago ko nga pala ikabit yung video okay na yan sa kotse nyo, ay binabaklas ko muna yan para may mailagay akong mga something sa loob para pagdating sa operating ng video okay is hindi na siya mahirap. Ang mga nag-inquire lodi, PM lang kayo sa page ko. Kung may mga katanungan pa kayong dagdag, doon nyo na lang sa akin PM. At about nga din pala lodi dito sa ating overhead monitor, no? Hindi kasi ako lodi naglalagay nito ng basta-basta. Lalo na pag yung dito mo is naka-curve. Tsaka pag may warranty yung sasakyan mo is hindi talaga applicable tong ilalagay tong ganito. Kasi magbubutas po kasi dito sa loob. So mabuvoid po yung warranty pag nilagyan nyo nito. So kung warranty base yung kotse nyo po, wag nyo pong palalagyan ng ganito na may bubutasin sa taas. Wag po. Ang suggested ko po is maglagay kayo dito ng headrest monitor. Yung may monitor dito sa likod. Nandyan din po yan sa TikTok shop natin. May nakalagay po ako na mas maganda yung 8 inches na yung bilhin nyo na headrest monitor para mas malaki yung monitor niya. Yan lang mga lodi at salamat sa panonood. Ngayon, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, i-click mo na yung subscribe button at saka i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify din kayo sa mga next upload natin. Yan, maraming salamat po ulit. Ingat po, God bless, ride safe at drive safe.